It's a JK morning to everyone. Another loan, another day. Ayan, nandito na naman tayo. I'm Eric Permejo from JK Capital Finance Incorporated. So, kumusta na naman ang lahat? Ayan, it's a Friday morning. Napakaganda ng araw, mainit. At syempre, pag Friday, lagi tayo naghahabol sa mga targets natin. Naghahabol tayo sa mga kailangan i-comply ng mga requirements. So, ihabol natin yan para pagdating ng Monday, dire-diretso na natin na i-process yung mga transaction natin, lalong-lalo na yung mga application na gusto nyong ihabol this end of November. Okay? Kung hindi naman umabot, at least meron na kayong first week of December, meron na kayong bala agad. Okay? Ayan. So ngayon is another important day today. It's another JK Talks topic na pwede natin pag-usapan. So, ang gusto ko i-discuss sa inyo ngayon at gusto ko maunawaan ninyo ano ba yung mga klase ng kliyente na dapat ay nakikita nyo at nakikilala nyo. So, meron akong pre-prepare na parang client quadrant or 4 types of client na nai-encounter natin madalas sa field, sa telepono, or sa email. Okay? So, excited ba kayo dyan? So, kung excited kayong matutunan yan, pag-usapan natin. Unang kliyente natin, cheap client. Okay. So, ano bang pagkakaintindi nyo dito sa cheap client? So, from the word cheap, mumurahin, ito yung mga kliyente na ang daming demand sa'yo. Gusto nila kung ikaw ay nasa supermarket, nasa palengke, ito yung gusto. Pag tumawad, almost 80% off. For example, sa Ukay-Ukay, merong 100 pesos na pantalon. Pag tumawad yung gusto, 20 pesos na lang. Ayan, yan yung mga cheap client. Gusto nila nang mumurahin na product, pero gusto niya may quality. Yan, yung mga cheap client. Sa commission naman, ito yung mga tipo ng kliyente natin na pati yung commission ng loan consultant, pinakikialaman, gusto pang makihati. Yan, cheap client. Okay? So, pag naka-encounter ka rin ng ganitong kliyente, grabe. May stress kayo dito kasi ininegotiate mo pa rin to kasi marami silang mga demand na somehow hindi natin kayang ibigay. Okay? So, pangalawa, tingnan natin kung pasok pa rin to sa mga kliyente. Kasi itong mga klase ng kliyente na binabanggit ko, minsan ganito rin tayo di ba? Okay, so number 2, yung difficult client. Ayan, ano bang pagkakaintindi nyo dito? So, pag sinabing difficult client, ito yung tipong binigyan mo na ng discount, nag-less ka na sa processing fee, binabaan mo na yung interest rate, pero ang dami pa ring reklamo. Okay? So, ikaw na nag-fill out ng application form, ang dami pa ring reklamo. Ito yung tipong tao na may appointment ka ng 8 o'clock, tapos darating 10 o'clock, tapos sasabihin, i-comply na lang niya yung requirements pagdating. And then, lumipas na yung 1 linggo, hindi pa rin niya ma-comply yung mga requirements. Difficult client. Okay? Yan. So, kung na-encounter nyo to, minsan ganito rin tayo, no? So, magre-reflect sa atin kung, ganitong kliyente ako minsan, sobrang kulit-kulit din doon sa ahente ko. So, tingnan natin. Baka ikaw yan mismo. Okay? So, chief client and difficult client yung nauna natin. Mahirap ka-transact yung mga ganito. Mag-commission ka man dito, sigurado. Sulit lang na magkaroon ka ng commission dito kasi grabe ang stress na idudulot sa'yo nito. Kung ikaw isang taong mabubuhay ng 100 years, pag naka-encounter ka ng dalawang ganitong klase ng kliyente, baka hanggang 60 years old ka na lang sa stress na ibinigay sa'yo. Okay? Mahirap ka-transact yung dalawang nauna. The cheap client and difficult client. Okay, so let's proceed sa pangatlo. Baka ikaw, isa ka sa mga mababangit ko sa pangatlo. Meron tayong tinatawag na sophisticated client. Okay, pag sinabing sophisticated client, ito yung matatalinong kliyente. So bago pa lang lumapit sa'yo, alam na niya kung ano yung gusto niya at alam niya kung ano yung features ng produkto na binibenta mo or ng services na binibigay mo. So masarap ka trabaho to, kaya lang masyadong matalino to, dapat naghanda ka dito. So, ang sekreto lang dito is master your product at alam mo dapat kung paano sagutin yung mga objection niya sa'yo. Kasi kung ito yung mga tipo ng tao, i-compare natin sa mga consumers na nasa supermarket. Yung pag humawak yan ng produkto, titingnan niya ilan grams, ilan ang sukat, ilan ang timbang, kailan ang expiration date. Yan. Sino ang gumawa? Made in China ba yan? Made in Hong Kong ba yan? Made in Finland ba yan? So, very detailed. Kasi sila yung mga sophisticada. Okay? Yan. Masarap ka trabaho yan pero kailangan magbaon ka. Kapag naka-encounter ka naman sa mga, for example, sa loan, nag-apply ng loan sa'yo, pagharap ninyo, alam na niya na magkano interest rate kasi nag-research na siya Alam niya kung magkano ang processing fee, alam niya kung magkano yung loan range na pwede lang natin pahiram,
Alam niya kung tumatanggap tayo ng collateral or hindi. So, ganun. Ganun yung mga sophisticated client. So, ang secret is master your product. Kasi kapag master mo yan, walang problema. Kahit batuhin ka ng pabalik-baliktad, hindi ka matitibay. Wow! Okay? Yan. So, mag-ipon ka lang ng knowledge tungkol dyan kasi mahalaga talaga naman. Pag-aralan mo naman talaga yung produkto mo para may maisagot ka. Okay? So, ang reason lang dyan para hindi mo ma-close kapag nag-pitch siya ng isang features ng product mo tapos hindi mo kabisado, madidisappoint yan sa'yo. Kasi yan nga yung mga matatalinong kliyente. Okay? Yan. Baka ikaw yan. So, reflect yourself, di ba? Kung nanonood ka ngayon, sigurado, makaka-relate ka dito. At syempre yung pang-apat, yung tinatawag nating high client, high ticket client. Okay, pag sinabing high ticket client, yung mga tipo ng kliyente walang pakialam sa price, nakita lang niya yung value ng produkto mo, ng serbisyo mo, so bibili niya yon. Wala siyang pakialam sa processing fee, wala siyang pakialam sa interest rate. Ang kailangan lang niya talaga yung produkto mo. So ito yung mga tipo ng tao hindi na masyado nagtatanong sa price. Basta nakita niya na maayos ka, may integridad ka, may credibility ka, kilala ka, bibili yan sa'yo kasi alam niyang tiwala siya sa'yo. So ito yung mga high ticket client. Okay, so paano ba maging high ticket client? Dapat ikaw mismo high ticket. Okay, kailangan invest mo sa sarili mo, mag-grow ka, i-develop mo yung mindset mo, yung sarili mo para maging high ticket client ka rin. Katulad din ng mga kliyente mo. Okay? So, ang pangit din nga naman tingnan, nagbebenta ka ng isang loan, ng isang real estate, pero ang mahal-mahal ng produkto mo, kaya lang yung hitsura mo, hindi mo naman inaayos, so paano ka makakabenta, di ba? For example, kagaya kami, nagbebenta kami ng 100 to 10 million na product, pero hindi naman kami mukhang pang 10 million, ang pangit ng opisina pala namin dito sa head office, mukha kaming walang pera, di ba? So, kailangan talaga, kahit pa paano, show up. Tuloy-tuloy ka pa rin para makita nila, ma-realize nila na talagang tamang tao yung kinakausap nila. So, mangyayari lang yan kung binavalue mo yung sarili mo. So, isa sa mga first step na dapat mong gawin para maging high ticket ka is invest to yourself. Okay? And then, show up. Ano man yung nararamdaman mo, masama man ang pakiramdam mo, show up. Kung nasa gatherings ka, magpakita ka, makipag-usap ka, makipag-connect ka, mag-engage ka kasi yun talaga yung sikreto. Mas marami kang nakakausap, malaki yung chances na makapag-close ka ng malalaking sales or accounts. Diba? So, depende pa rin sa kakausapin mo. Depende kung kanino ka mag-show up. Ano? Kung ang mag-show up ka sa mga barkada mo na lagi lang nagiinom. So, syempre, hindi yun yung sinasabi kong show up. Pag sinabi kong show up, isabihin ito yung makakadagdag ng contributions para ma-develop yung pagkatao mo. Kasi usually, hindi naman tayo talaga na di-develop sa sarili lang natin. So, kailangan natin yung ibang tao, tinitingnan natin yung ibang tao, may iniidolo tayong mga tao na nakakapagbigay sa atin ng inspirasyon. So, kung meron kang mentor, may coach ka, so mainam yun para mag-grow talaga yung sarili mo. Okay? So, apat yan. Reviewin natin. Number 1 is the cheap client. Pangalawa is difficult client. Pangatlo is sophisticated client. And pang-apat is high-ticket client. Okay? Ayan, so sana may natutunan kayo ngayong araw ulit bago matapos ang araw ng Biyernes at papasok ang weekend. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng value sa ating mga kliyente at sana everyday kung nandito ka pa sa puntong ito, sana i-like mo naman, i-share mo naman, i-follow mo naman yung mga contents natin para makita rin ng mga tao na nangangailangan talaga ng mga gantong klase ng topic natin. Okay, so hanggang sa muli, magandang araw, God bless you.